Happy Friday na mga hikalag, mga kaigsunan. Mula sa bulwagang tahanan ang ato ang pagsibya. Ato ang memory text, ato ang balikon atong memory text this week, no? Sa Mark 16:6. But he said to them, "Do not be alarmed. Jesus of Nazareth was crucified. He is risen. He is not here. See the place where he laid him." Sa Mark 16:6. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong, sa ato ang pag-worship, sa ato maghamod Diyos ang pagsimpa kaniya sa Espiritu Kamatuoran. Mao kini ang inyong LOD, ang lesson overview divided sa lesson daily kon the message ato ang marathon lesson karon Communion with God. I will gospel sa Heptality edition 7 parts atong textual audio video sa lin atong presentation. So introduction start kita, i-pull down ato ang mga status bar. Makita atong kitsa Friday September 27. Happy Friday mga hikalag, mga kaigsunan, sa September 27. So bantay panahon na kita, no? Ato ang galaw sa adlaw, hangin og tubig, ang temperature, tapos ang pig na padayon nga bantay panahon. So ato ang temperature karon, high atong temperature 32 degrees Celsius, o yung lowest 23, partly cloudy kita karon na tala diri excessive heat, no? So ato ang galaw sa atong adlaw, ato ang later light ang daw nato, no? (5:06 AM) o sa kadlawon kana, tapos 5:27 AM sa kabuntagon in the morning, no, sa ato ang pag sunrise. O sa atong later be dark, mo sunset 5:31 PM and the afternoon, og muda siya 5:32 PM and the evening, no, sa kagabhion. So tan-awan ng ato ang mga alarm clock, no, ni address man siguro ato ang sunset 5:31 na lang atong sunset ni adjust, no, isa save ato ang das. Mapamansin natong das 5:52 ang ato ang das. Muna atong das. Ato ang hangin, hay atong hangin karon 11 km per hour.
ug ang dagan sa hangin nato no 5 5 5 5 6 6 6 8 10 10 11 10 8 6 5 8 3 2 3 5 6 6 6 6 5 5 5 5 mana atong galaw sa ato ang hangin no. So sa ato ang tide report kita, ato ang high tide o low tide, ug ang ato ang yol tide no. So sa August 27 isa lang gihapon no, tinag-isa EMPM. Atong high tide 4:54 AM sa kadlawon. (1.4 meters) 4.59 feet ang iyang pagsaka. Mula tide siya sa kahapon noon 3:30 PM 0.17 meters 0.56 feet. So man atong high tide ug low tide no. Ang ato yung tide nato na atong update sa atong countdown. Atong Christmas 88 days to go, 18 hours and 32 minutes with seconds. Ug ato ang New Year 95 days to go, 18 hours 31 minutes with seconds. So mo na ato ang countdown no. Ato balikan natong temperature nato nga update niya taod-taod ug ang pig bantay panahon nato no nga updates nga report. Bueno, welcome back kita para sa ato ang temperature nato nga update karon. 23 degrees ang ato ang temperature pa karon. Uy, pag-abot sa 26 hay na. Alas City, 26 degrees Celsius. Alas 8, 28 degrees Celsius. Alas 9 sa Kabuntagon, 29 degrees Celsius. With 5% precipitation kon unbone. Sa alas 10, 31 degrees Celsius with 5% precipitation. Ato ang high nga temperature diri magsugod sa alas 11, alas 12 padong alauna atong high nga temperature. So excessive heat kana gitala no. 32 degrees Celsius with precipitation sa alas 11, 20% precipitation. Alas 12, 40% precipitation. Alauna 50% precipitation. Sa alas 2 ug alas 3, same temperature 31 degrees Celsius with same precipitation 40% precipitation. Alas 4, 30 degrees Celsius temperature 40% precipitation. Alas 5, 29 degrees with 40% precipitation. Alas 6, 28 degrees Celsius with ambon 5% precipitation. Alas 7 kagabion o alas 6 kagabion 27 degrees Celsius. Alas 8, alas 9 juwit atong temperature 26 degrees Celsius. O alas 10, alas 25 degrees Celsius. Sa alas 11, alas 12, alauna, alas 2 quartet atong temperature 24 degrees Celsius temperature nato diha sa ato ang
panahon sa ato ang katulogon, bugnaw-bugnaw no. Karon diri kita sa ato ang big bantay bagyo, di ba? Di lagi bantay panahon, bantay bagyo na kay nanay bagyo. No, igo nang ato ang Manila, arang-arang lang pod kay pasaka ba? Pasaka iyang agi, no? Makalikay na siya mo. Makahapit lang pero makasakay, igo dito sa Cagayan Valley, no? Pero kita sa tong hurricane kita una, International Bagyo Report, no? Unahon nato ni Isaac, asa ni Isaac? Maswito lagi tas kanang mapa ni, no? Kung dito siya sa Atlantic Ocean, no? Mutabok raman po na siya sa Pacific Ocean. Onya, ang Philippines na higala na adi tas Pacific Ocean, di ba? Oh, flower di uwag research, no? So kung ay bagyo sa Pacific Ocean, mga ginana sa tuah, no? Katong disturbance ba na nabuo tong disturbance ba o sa ibabaw dito nakagi? O ang ato ang naay storm kibali nga Isaac, no? Category tropical storm ang Isaac. Diri kita sa report una. Tropical storm Isaac praised to treat to the United States. O sa United States ang ato ang storm nga Isaac. Dito sa Atlantic lagi na siya nga side. O kanang United States dito Atlantic ang United States no. Ang iyahang max wind niya 51.8 km per hour, max gas niya 102 km per hour. Naay pressure nga 995 MB. Ang next na to nga international storm category 3. Uy, category by category ang Helen, no? Nakakon man siya naka-indicate man iyang kon anis na may color gray, na ay color pula, na ay color blue, no? Color orange ang ato ang Helen. So asa kining Helen nato una diri. Grabe ning agi sa bagyo karon, pasaka. Nasa koy hangin nga kusog kay pasaka no. Ato ang bagyong Helen dito gihapon ni Atlantic, gihapon ato ang bagyong Helen. Si Isaac og si kuan sa Atlantic, United States gihapon ni. Katong Mexico unsay balita dre? Sa Helen, Hurricane Helen delay to cancel your Florida flight. Oh, dito sa Florida International Atlantic ibali nga ocean nagdagandagan silin. Ngay Orlando o katong Orlando nga area. Pero ang ihang kuan ba nanay spot ba nanay siya ko ano? Maigo. Unsa siya? Kenobel. Maigo ang Kenobel sa Helen. So magpaspas na kita kay daghang kay bagyo. Daghang bagyo. Dalad bagyong Jan, ano? Ato ang tropical depression nga Jan. Igibasa ba to nato ang iyang kuan? Iyang kakusgon. Max wind nato sa Jan 74.8 km per hour. Ang max gas 148 km per hour. Og si Jan nakatabok kini na sa Pacific Ocean si Jan, oh. Ang bagyo. Layo-layo mo po na sa Pilipinas ang Pacific Ocean na may distance ana na po duol-duol. Uy, layo-layo no. Say balita diri Jan. Igo Jan. Sa Pacific siya, flooding parts ko no.
dito sa Pacific. Kung Pacific gikan sa Pacific, dito naman gihapon na sa Mexico, United States, no, ang maigo dool-dool niya. O saan yan dool? Nito na po ning naata sa international okay. Masito ta bahalag lagi to. Saan Guadalajara. Na Guadalajara igo diri. Ang dool-dool niya na lugar nga Leon o Leon nga lugar. No? Samura na Samura nga lugar. Lazaro dapit ni ang kanang island sa Pacific Ocean. Diri Mexico dool-dool no, Mexico. Na Acapulco igo kay Acapulco. Na nalabyan nakaagi na sa Acapulco. Human kita sa Kangjan. Ang Enbase nga mamuo na pud siya nga bagyo. Ang Enbase naka-kuan siya percent agoy hapit gyud siya. 90% in 2 days siya mabuo nga bagyo no. Kining Enbase Al 98. Abot na pud na dito man na ilang favorite sa Atlantic o sa Pacific Ocean. Unya, kumingon ka nga Atlantic o Pacific nga Ocean, ang island ana mo daghang kay sakop no. Di ba kumingon ka nga continent, ang continent ang sa kanang iyahang land no. Pero ang Pacific na sa dagat, unsay na duol ana nga dagat, mao na diha ang iyahang content na duol pod no. Kini ato ang WP 23 2024 napoy WP nga 2024 wala siya panganli pero sa ato ang pag-asa ng bagyo niya naakitay bagyo nga moagi sa Manila no. Unahon nato ni ang WP 2020-2024 mabani siyang sa Pacific pa ni. Naggidool na siya. Amo na ni ang ato ang kuan Jillian. Bagong Jillian na ditik sa pag-asa, no? Kay sulod siya sa ato ang area of responsibilities. Dito siya maigo sa Ibayat, Batanes, no? Maigo dito ang Ibayat, ang Cagayan Valley, no? Maagian dito unya sa ato ang pag-asa ng bagyo, ang ato ang klarohon kay naay bulletin dito na ay advisory. Mao ni ang iyahang hangin, malimtan na hangin no. Max wind niya 34.5 km per hour, ang max gas niya 83 km per hour. Arang kay hinay ra pod iyang pressure 1004 km MB no. Kining isa WP nga 2022-2024 maor sila og kuan kanang max wind niya 34.5 83 km per hour. More man siguro ni kay pareha naman og kanang pressure 1004. Dili pasaka lang gihapon pero nanis Pacific Ocean. Kini isa naas Pacific Ocean, nas Pacific. Basta pasaka ilang agi Sunod nga bagyo ang Cimarron, Tropical Depression Cimarron. Asa kini? Pacific man siguro ni Cimarron. Dito ibabaw nga bahin sa from Atlantic ni tabok sa kuan. Patabok sa Pacific no. Si Cimarron. Naa siya sa karagatan.
So kana lang ato ang hurricane ato nga update kana pa kitay pag-asa ng bagyo. Kadto sa ato ang area of responsibility sa bagyo nga report. Daghang kitay bulletin diri na ay tropical cyclone Julian, no? Nga bulletin na ay tropical depression Julian og ang pag-asa advisory diri ano na ay issue kini siguro na issue nga kuan bag-o siguro ni siya ato tan-aw ni ang tropical depression nga Julian. So gi-issue o sa ato ang pag-asa ng bagyo sa 5 AM karon no 27 sa September. Valid broadcast until next nga paghatag sa advisory. Mo advisory sila unya sa alas 11 sa kaudtohon or sa kabuntagon diha no. Og ang abiso nila kay na ay low pressure no of East Batanes has developed into tropical depression Julian no kay makaigo man siya tropical depression Julian. Maramdaman ang heavy rainfall outlook. Refer to the weather advisory. So kinahanglan maka subaybay sa weather sa no advisory. Severe winds maramdaman. Tropical cyclone wind signal may be hoisted. No portion of Cagayan Valley ilahang ihatagan nila og wind signal nga number 1 sa Cagayan Valley. No wind signal 2 or 3 halaka pwede kuno nila pud idiha no sa pagmonitor nato. Tropical depression Julian will also bring a strong gale force gas no. Unya na sila yung mga forecast para sa tomorrow. Makaigo sa Aurora, Quezon, sa Bicol region, sa Sunday, sa Bataan, nagit siya agi-agi ano. Mga safe word, no? Tropical depression will continuously intensify throughout the forecast period. So, kinahanglan makamonitor kita, no? Kay makaigo lagi sa Pilipinas, pero pasaka siya ang iyahang mga agis mga bagyo karon, no? Na ay force nga gikan sa ubos nga maoy mo palagpot kibali sa mga bagyo no. So mao na ang ato ang bantay bagyo sa atong international o sa ato ang area of responsibilities sa Pilipinas nga bahin. Karon seleb kita sa ato ang kangkabayan no sa ato ang channel na ba? Ayan ang channel sa atong Israel. Unsay mga video ni kabayan diri ga-live siya sa Jerusalem City now katong gabi gipakita niya. Nga ay ang gipakita diri ang library sa mga Israeli. Murag kanang library room sa eskwelahan, daghang kayo. May unsa ni nabay mga Britannica diri? Nabay kanang imlol kanang book of knowledge. Mga by volumes so guna siya. Nga mga books. So di kayo makita. So ga-live si kabayan katong saan ni siya na ikuan update sa gera. Ceasefire is coming. Uy coming ko na ceasefire is coming. Military chain of command of the Hezbollah terrorist organization ano man yun sila na eliminated ang mao daghan tayo na eliminated nila si Hezbollah. Grupo na po rin ni Hezbollah daghan ay na-eliminate nila diri na ipang last nga wala pa na eliminated
Di na nato na siya pangalan basta nakita sa picture, no? Mo na nga hapit na kuno ang ceasefire pero di dai siya ceasefire kuan gid siya. Victory kung mahitabo, no? Abot murag sumpay-sumpay ramang gud na sila kadto ramang gihapon ng Hamas nga grupo kay ang tribes baya ang kanang kaaway di baya ng ngalan lang, no? So makita sang pagsilip sa atong Israel dili kita sa atong hub channel, no? Nakita ika-inverse, no? Gahapon daghan to sila tinagtulot or tulo-duha, di ba? Tulo-duha sa atong mga diskasan tulo ato ang jambarkada na jamkada duha na apoy journalist session nato, no? Duha. So natay and verse ato tapos gisabaybayan nato ang ika 26 nga topiko sa ato ang My Journey with God ni uy naman dito pamukaw sa paglaom karon ni Pastor Obos, no? Ang topic niya katong pagkapiniyalan stewardship, di ba? Iyang naisgutan story, tipik sa story niya, no? Nga kanang unsa ka importante ng piniyalan kay katong magbantay ra kuno siya sa parola, tigsiga ra kuno siya sa parola, di ba? Unya kay katong tigbantay sa parola, grabe day ang purpose niya to para mahanay ang mga barko, no? Pero kay na may panahon nga gipulihan tong tigbantay og barko, no, sa parola katong sa kabatan-on kumpiyansa, wala siya nihimo sa iyang buluhaton bisig tinugyanan siya basta ang mga barko murag nagka-problema na nanggibangga sa mga kuan sa kanang mga bato, no? So nagatubang og kaso to ang gapabaya mo to nga gipabalik na lang to nila tong isa ka tawo nga naanad sa tigbantay sa parola, di ba? So batayan gini mo pagkatinugyanan kay naagi ay kay kanang nakalambigit nga tas nga naay madamay, no? Di lang imong trabaho, no, kundi kung magpabaya ka na ay madamay, no? So tipik sa pagpahayag ni Pastor Obo sa ato ang stewardship, ang tanan nga butang lakip ang maayong panlawas gaa sa Dios basta ang pingi o pasalamati kay gikan kinis kay tas-an. Grabe po tong topic ni Pastor Obos nga pagkapiniyalan, hurot, no? Pagkapiniyalan sa imuhang kanag yung sa salapi, no? Sa ato ang body, panahon, di ba? Daghan ka ito ang pagkapiniyalan, no? So matatong itong hayan sa ika-26 kay baling nga night sa My Journey with God. Ang title Stewardship of Talent Time, no? Stewardship kay baling ni Pastor Obos ang topic, no? Unya murag si Pastor patalinghog na kay ang iyang presidente na ang muhanay siya man ang Vice President Executive. Sunod ang iyang presidente si Pastor patalinghog, no? Duha na pud siya ka gabi, no? Nakuanta ni sa sunod nga semana kinsay modala ng sunod nga semana na pa bay laing executive o president basig si kuan na kato ng Amerikano si Dan Smith, no? Kay naa kan Dan Smith. So kana ang ato ang update sa ato ang My Journey with God. Ato ang mga hashtag, ang mga clips naman, yung mga video clips naman dito atong mga hashtag diri naay gipakita diri My Journey with God kinsa na entry. STCQ Tugas Adventist Youth, daghan sila nanaw mga bata. Ayan ay mga video clips. Mga video clips ni Pastor Obos. Nay bata sulod sa kano. Good morning. So kaya na itong update sa itong hashtag sa My Journey with God kakatikaran na ito gahapon Thursday. Kapadayon ng ato ang paglantaw sa itong My Journey with God sa ato ang child. Walag gamay ra kita, no? Unya ang ato ang
Masaw Journey with God kapadayon po dito ano nagisayo ganito atong uban natong mga kababayan dito ano kaya naman po ito sayo nga activity nila dito So kana ang ato ang update no maghanay na kita kung ano ba kita karon kanang boy natapos kita karon sa ato ang pamalandong no paghanay sa atong mga lesson wala ka tapuson ang third quarter baga-baga nga report karon so welcome kita sa atong pagtapos sa ato ang lesson 13 the lesson Lord or ang ato pag yung third quarter ang pagtapos magababa na kita third quarter. Dito pa kita magababay sa next week nga Tuesday pero murag inana naman kay musugod na kita lesson 1 dayon no. So magbabay na kita sa ato ang lesson 13 nga lesson Lord. Further taught na kita ang ato ang ani kita sa paghusay no Friday sa marathon lesson karon LOD no. So kung naa ka mo sa atong website makita ang atong yesterday's episode ma-download ninyo no katong Thursday's lesson nato nga MP3 Thursday's lesson 13 ma-download ma-play dito sa iyang website kanyo i-click na po atong link diri nga Spotify account natin YouTube account natin kung yung pang-click ka na no subscribe follow like and share sa atong Spotify o sa atong YouTube tapos magkatuon kita no ang SDA tulog ka Sabbath School og tulo ka devotional og ang ato ang adlibs nga kadto bantay panahon bantay bagyo no og atong study on the words so ang ato ang first part na to nga stewardship devotional bako kita nga story diri gitay tula no para sa Sabbath 39 September 28 render to brothers to offerings no himay-himayon na to na siya next week ang kana nga bag-o kibali nga title. Ang second part na to atong desire unsa atong desire sa atong devotional no atong desire of ages ang chapter 5 ato ang basahon diri kita sa ato ang abot ni ambak na pod kuan pa ganito 52 53 pa ganito magsugod na po ni kuan 55 no atong verse wages DA 55.1 to DA 56.5 no unya ato kabuton kay DA 58.1 para matapos ang ato ang chapter 5 nga the dedication o basahon nato na baga-baga kita karon kay na 0.5 ang ihang verses diri Devotional for all na to in heavenly places. Report na kita. Unom ka adlaw, no? Ato gisugdan sa September 21 o karon ni matapos sa ato ang September 27. Ato gituan sa September 21 heavens on rule. Sa September 22 sweetness through affliction. September 23 mato siya sweetness through affliction. O September 24 clouds will pass. Sa September 25 Jesus light the way. September 26 I praise toward the mark. O karon ang 27 be strong. Gamay na kayo nabilin. Ang sa 28 overcoming power. Sa September 29 we may triumph gloriously. Og sa September 30 overcomers reward, no? Sa September 30 so mao kana ang ato ang mga pagatun-an sa sunod nga mga adlaw, no? O karon ato itakol ang be strong. Uy, mag-strong daw kuno ka higala, no? Or magmalig o, no? Sa September 27 manatong hanay sa atong mga devotional karon hanayon nato ang ato ang mga Sabbath school, no?
So aniya kita sa ato ang pagtapos sa atong third quarter dito kita sa iyang website. Kaya tapusin ang third quarter, no? Tapos ang kuanda yun, ang iyahang week, no? Third quarter nakalambigit ang 3 ka bulan, no? Dili kita sa stories that transform, no, sa ato ang series nga stories that transform. So boy, natapos kita sa ato ang third quarter sa ato ang kanang inverse, no? Magkalahi pa kini pero sa sunod magkapariha na sa ato ang mga hamtong, no, ug ang ato ang inverse. Atong third quarter from July 29 to September 27. Mao ni atong gitun-an sa kada lesson 1 hangtod sa lesson 13. Sa June July, no? June kasugod, June 29 to July 5, rooted and faith ato ang lesson 1, no? Sa July 6 to July na largo, July 12 atong lesson 2, loose but found. Sa ato ang July 13 to July 19 atong lesson 13, discovering the treasure. Sa July 20 to July 26 atong lesson 4, caught in the crossfire. Sa July 27 to August 2 atong lesson 5, persistent in prayer. Sa August 3 to August 9 atong lesson 6, loving our neighbor. Sa August 10 to August 16 atong lesson 7, wedding garment, no, mga parabol. Sa August 17 to August 23 atong lesson 8, bearing fruit. Sa August 24 to August 30 atong lesson 9, giving to God. Og sa August 31 to September September 6 na atong lesson 10, called to serve. Sa September 7 to September 13 atong lesson 11, living for eternity. Sa atong September 14 to September 20 atong lesson 12, last week, no, filled with the Spirit. Karon nga week, no, atong lesson 13, September 21 to September 27, building on the rock. Mano ni atong tapuson karon. Og ang week na to nga atong gipang hisgutan, no? Sa Saturday sa portion nga in true, September 21 foundation. Sa Sunday September 22 sa portion nga in Greece, building on the sun. Sa Monday September 23 sa portion nga interpret, building on the rock. Sa Tuesday September 24 atong favorite, no, alam yun na. Alam na natin, alam na lang lahat ang speak. So Wednesday, September 25, sa portion nga invite kay Wednesday, a precious cornerstone. Sa Thursday, September 26, sa portion nga insight, power to be. Karon, Friday, September 27, ato ang paghusay and choir ang atong pagatunan sa ato ang kining in verse. Oy, karon dili paghihapon kita kay reporting paghihapon kita, no, para sa ato ang next ang cornerstone connection.
giusab man ni ilang page diri Be, gihiwalay na ni nilang gi-update kila ilahang website. Wa na gipakita ng fourth quarter diri ang lesson. Kadto sang third quarter at third tabi. Ato i-report atong third quarter sa atong Cornerstone Connection na unsa wa may title lesson 1 lesson 13 ra man ni. Arang-arang pamanggutong miagi itong page nila. Giusab man. So namay na apply nato ato ang pag-report. Dire kita sa ato ang pag first part nato no sa atong stewardship nga devotional. Gitay ko lang to brothers to offering maguna kini sa Genesis 4 verse 4. Nagkanayon diri Abel also brought to the firstborn of his flock and of their part, and the Lord respected Abel and his offering. Mo day two brothers kay kang kain di inig Abel no. Cain and Abel, two brothers who were tested similarly to their parents. Adam and Eve, the siblings, were very different from each others, both in character and in conduct. Lahi sila no sa character and conduct. With their deeds and divided humanity, it represents two classes of people that will exist in the world until the end of time. Dili makita ang two classes no. Some for God and some against God. Both learn directly from their parents and Christ. Symbolized in the lamb was man provide the save man to save man. They also learn that the system of offering and that ordained by God express their faith in the coming Savior. But while Abel possessed a spirit of loyalty to God, so justice and mercy in the Creator's dealing with the fallen race and gratefully accepted the hope of redemption. Cain harbored feelings of rebellion and murmured against God, which ended up making him rebellious and disobedient. The difference between the two was most clearly expressed by how they brought their offerings to the Lord. Cain relinquished God's right over him. His rebellion led him to respond to God's commands according to his own choice. Instead of embracing God's plan, he proposed to justify himself with his deeds and earn salvation on his merits, refusing to recognize himself as a sinner in need of Savior. Abel's sacrifice was consumed by divine fire. It was God's way to say, yes,
I accept you. You are forgiven. Abel's surrender to Christ was accepted. As sins were forgiven, God is primarily interested in cleansing of the offerer, mas enabling him to be a channel of blessing. The offering comes as a consequence, spontaneously, voluntarily, out of love. That's why the Bible says the Lord respected Abel and his offering first. God is pleased to see that the worshiper heart is free from the selfishness, and the only then is the pleased with the offering that this worshiper gives. O ang appeal nato mahigalag mga kaigsunan, appeal. Can you fully surrender to Christ today? Let Christ take possession of your whole life, and once He's within you, may He give you the love, the will, and the willingness to give your offerings. You will need to no one to pressure you to give, because you will spontaneously and joyfully surrender everything you have to the Lord. Then the Lord will accept you and your offering, just as He did with Abel. So mauna ato ang pagbasa sa English, no, sa atong stewardship na itong devotional. Largo kita sa atong second part sa atong devotional on sa atong desire. Atong desire of ages, dire kita sa atong chapter 5. Og ang ato ang verse pages na to DE 55.1 to DE 56.5. So ato dahil mga devotion sa mayot kang Brenda Walls na ilang giko ano. So ato basahon ang pagpadayon sa dedication. So plus star mga gadget mga puno sa ato ang first part, sa ato ang desire of ages. Spiritual things are spiritually discerned. Ay, dito sa desire of ages dito no nga. Malagi na ano nga ang mga espirituhan nga butang, dira po na sa spiritual no. And the temple of the Son of God was dedicated to the work He had come to do. The priest looked upon him as he would upon any other time. But though he neither saw nor felt anything unusual, God's act is giving His Son to the world was acknowledged. This occasion did not pass without some recognition of Christ. There was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Oh, istorya kang Simeon. And the same man was just a devout, waiting for consolation of Israel. And the Holy Ghost was upon him, and he was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see day before he had seen the Lord Christ. Ay, Simeon, abi natugsik ko anto. King Josiah, napo rin kang Simeon. As Simeon entered the temple, he says, a family presenting their firstborn son before the priest. Their appearance bespeaks poverty, but he understands that the warning of the Spirit, and he is deeply impressed that the infant being presented to the Lord is the consolation of Israel, the one he has longed to see. To the astonished praise, Simeon appears like a man in rapture.
The child has been returned to Mary, and he takes it in his arm and presents it to God, while a joy that he has never before felt enters his soul. As he lifts the infant Savior toward heaven, he says, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word. For mine eyes have seen. Mao din nga istorya. Pwede na kuno siya pawala ka nakita niya. Thy salvation, which thou hast prepared before the peace of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. The spirit of prophecy was upon this man of God. And while Joseph and Mary stood by wondering at these words, he blessed him and said unto Mary, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for sign which shall be spoken against. Yea, sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be rebelled. Anna, also a prophetess, came and confirmed Simeon's testimony concerning Christ. As Simeon spoke, her peace lightened up with the glory of God, and he poured out her heartfelt thanks that she had been permitted to behold Christ the Lord. This humble worshipper had not studied the prophecy in vain, but those who held position as rulers and priests in Israel, though they too had before them the precious utterances of prophecy, they were not walked in the way of the Lord, and their eyes were not open to behold the light of life. So it is still, even upon which the attention of all heaven is centered, and undiscerned and discerned. Their very occurrence is unnoticed by religious leaders and worshippers in the house of God. Men acknowledge Christ and His story while they turn away from the living Christ and His word calling to self-sacrifice. And the poor and suffering have laid or relief in righteousness, because that involves liberty and toil and reproofs, is no more readily received today than he has enlightened hundreds years ago. Mary pondered the broad and far-reaching prophecy of Simeon as she looked upon the child in her arms, and recalled the words spoken by the shepherd of Bethlehem. She was full of grateful joy and bright hope. Simeon's words called to her minds and prophetic utterances of Isaiah. There shall come forth a rod out of stem of Jesse, and a branch shall grow out of her roots. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, and the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. The righteousness shall be the guarded of his loins,
and the faithfulness the girdle of his reins. The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shine. For unto us child is born, unto us son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 11, 1-5, 9, ug 2-6, no? Suma ka na ang propesya kang Jesus Christ, no? Yet Mary did not understand Christ's mission. She as prophesied of him as a light to lighten the Gentiles, as well as glory of Israel. Thus the angel had announced the Savior bright as tidings of joy to all peoples. God was seeking to correct the narrow Jewish conception of the Messiah's work. He desired men to behold him, not merely as the deliverer of Israel, but as the Redeemer of the world. But when years must pass before even the mother of Jesus would understand his mission. Mary looked forward to Messiah's reign on David's throne, but she saw not the baptism of suffering by which it must be won. Through Simeon, it is revealed that the Messiah is to have new, unobstructed passage through the world. In the words of Mary, a sword shall pierce through on souls God and his tender mercy gave to the mother of Jesus, and intimations of the anxious that already for his sake she had begun to bear. Last paragraph mga classmate. Last star, no? Sa ito ang desire of ages. Behold, Simeon has said, this child is set for the full unrising against many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. They must fall who would rise again. We must fall upon the rock and be broken before we can be uplifted in Christ. Self must be dethroned. Pride must be humbled. If we would know the glory of the spiritual kingdom, the Jews would not accept the honor that is rich. Through the humiliation, therefore, they would not receive the Redeemer. He was a sign that was spoken against. So mao ka na ang ato ang mga desire of ages atong devotional sa atong mga kita sa ato ang devotional for all and pray kung nakita no in heavenly places. O gamit atong basahon. Ngay gamit nato sa ato ang kadlawon, sa ato ang dawn ug sa ato ang pagbangon, sa atong sunrise ug kabon. Atong September 27, no? Get titulan Be Strong. Dres Bisaya Magmakus ganon. So ni patak ang isa ka oras. Break time, no? Happy pamahaw na ang mga pamahaw, no? Mga pamahaw sa ato ang intermission. Kaya maka-intermission na kita sa ito maghugas og plato ko sa tinidor, no? Para makakaon mga hugas, no? O kung magkaon hugas pod. Tapos hindi na magkaon ang ato ang pandihan, no? Mga kapigatas o tubig, no? Anya ang ato ang mga comfort. So intervention kita. Yes, welcome back, no, sa
nakapamahaw diha, no? Malipayon nga pagpamahaw, no? Sa mga nanginom pod og tubig, no? Hinaut nga ang Diyos magapanalangin sa ato ang mga aging pangbuhat katong ga comfort og ang kaon, no? Gainom, no? Sa tubig padayon kita sa ato ang kalanon nga espirituhanon. Be strong sa atong September 27. Basta na ato ang mga paragraph, no? First paragraph. Mga gadget, mga phone. Atong kay-text 1 Corinthians 16:13. Watch ye. Stand fast in the faith. Wait ye like men. Be strong. O kuya po na ako wait you sa mas tao. There is Bisaya, 1 Corinto. Unang Corinto 16:13. Pag tukaw ka mo, amo ding watch ye, no? Pag tukaw. Bantay ra gani pag tukaw na iyang gipuan. Gihubad unsa. Watch ra gani. Pagbarog kamo nga malig-on sa inyong pagtuo. Magpakalalaki, pagkapalalaki amo na like me, no? Kamo. Magmakos ganon kamo. Sumali siya strong, no? Og magpakalalaki ko, no? So ato basahon iyang padasig. Let all bear in mind that the Christian administration is not work for drones, God's call for men. How will do their danger? Hold no parleying with Satan, but mate with it is written. Quit you like men. O kadto ano nga magpakalalaki mo di ang English, quit you like men, no? Be strong. Faith alone and vain can be the basis of your action, and prove by a clean, pure example that it is possible to active, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, Romans 12:11, and then all commercial enterprise will be conducted on the Bible principle. Padasig man dito negosyante, no? Nga mo to nga dili ka mag kinapol, no? Ug fervent ang pag-serving sa Ginoo kay mosulod ra na ang commercial ug enterprise, no? O yeah, conducted in the Bible principle. We wish to repeat over and over again until it's indelibly imprinted upon the heart. The blessed invitation, abide in me. Read the word. Kanang abide in me, no? And in the light of thus saith the Lord, meditate upon it. Pray until the lesson and meaning of the abiding and is fully learned, accompanied with its claim and its promises. The Holy Spirit, Christ's representative, is now in our world to bring all things to our remembrance. So, ang Holy Spirit, no? That His claim shall be not forgotten or neglected. Read the word and pray, meditate on the scripture until the understanding the gate of the door to the heart. It's open to comprehend its requirements and our dependence. Whoso will wait to hear what the Spirit saith unto them shall not hear in vain. Fix the eye upon Christ alone and quiet waiting upon Him
To hear His voice saying, abide in me, and I in you. There are many who come to the Savior in a feeble way. There is a baptism, and yet there is no apparent change in their character. They would invite all to come and all to abide in Christ, to advocate daily in the perfection of character by abiding in Christ. As they do this, they find the rest that can come only through perfect obedience. Last nga paragraph sa ato ang in heavenly places. But I warn you, be careful how you settle down in the middle walk between spiritually and worldliness. Ala ka, careful no? So, sa spiritually worldliness. You not serve God and Mammon, no? Sa Matthew 6:24, no? 24 man nga. Di ka mag 50-50, no? Serve God and Mammon, no? You will be wholly on one side or the other. Christ draws to your side. Satan hangs out every attraction to draw on his side. Whom will you choose? Under whose banner will you stand? Diba? Kay di lagi ka magpili, no? Nga duha-duhaon mo isaraman, no? So hinaot nga atong pilion ang Ginoo, no? Nga serve God na lang, no? O wala na nang pag grabe na to kapag serve sa kanang money, no? Or katong sa mammon, no? So manakita sa ato ang devotional, sa ato ang for all sa in heavenly places. Murag na kita sa atong inverse na kita sabat ko sa ato ang junior senior youth nga murag senior youth yang adults atong mga professional nga sabat school, no? Ato ang fourth part atong inverse 4 PM unya sa atong channel ato ang ka inverse Philippines. Murag may na sila, no? Kay kuan naman pod Bernice, no? Friday duha siguro. So ana kita sa Sabbath School mga paghusay na nato sa mga pangutana, magampog kita sa kaalam nga langit, no? Maoy mo tudlo ka nato sa mga sakto nga atong pasantop, no? Magampog kita. Father God in heaven, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Amen. Boy, no, welcome kita sa ato ang inverse sa Friday 7:27 inquire about the text law. Matay text law diri kita sa atong article. Ang mga pangutana ato paghusayon ang una. What do you think it's look like to build your life on the sun? Sa imuha ko nung gitukod nung imuhang grabe kinabuhi gyud nasa sun. So negative man na siya, no? Kay naaman siya sa sun.
Ito na itong gipakita sa video, ambot sa itong gipakita sa video nga. Badlongon siguro to siya nga estudyante kay sige labayon sa maestro ba itong buno sa iyag eraser, no? Sige sa kaigo, magpanghilam o siya kanang agi ba sa pulbo sa chok sa eraser, no? Sige siya bunon. Pero naon sa nga, sige bunon niya sunod na master ba siya? Yara, sikla lang kalang eraser, yara kalang sipa-sipaon, no? Oh, pero dili na inanaha nga mastero nimo ang kadang imuhang pagbadlong, di ba? Ang pagbadlong. Ato siya gipasipot no kay kadto kay baling chok no murag balas, no? Pero ang hando raw ni ana no nga kung naa sa balas kanang magsulat-sulat ka sa balas wala na mapapa na siya, no? Manang example nga bisin sa pagsulat lang gani negative na naisulat nimo sa balas, di ba? Kana pakahang pagbalay nimo sa balas, no? Di ba? So, example man punto sa pagpaminaw ba yato ano? Nga ato lagi tong gikuan di ba kiton ana nato nag-review naman ni. Nga pagkadungog nimo sa pulong sa Dios, di ba nga di pagahion ang imong kasing-kasing, di ba? So, matutong ko ano na kay pagtukod katong engage bagay pasabot sa ato ang inverse nga mag-engage ka nakay sirkulan, nakay baglitan, no, nakay, di ba? Para matiman-an nimo ang ato ang mga teksto, no? O niya, madako na siya impact sa imuha kay imuha ganing markingan, no? Ug man na imong i-work out, di ba? Mao na po na pag-workout ana ang pagsulat nimo sa bato. Pero sa pagpaminaw nimo sa pulong sa Dios nga wala gi kay gihimo, no? Wala na. Mo na siyang gikuan nga gi-example lang nga naara sa balas. Mga wala ra, di ba? What do you think it's look like to build your life on the rock? Jesus Christ. Oh, imong paguna-una na po niya na, no? So kana atong gi-example no nga pagkadungog nimo sa pulong na kay gi marking, na kay gi kanang remember kibalik, di ba? No? Para mao ang imuhang i-application, di ba? Pagsulat kibali sa bato, no? Di pud baya basta-basta pag ambot unsa imong gamiton kung magsulat ka sa bato, no? Kay na may kuan nga ilista na sa balas, ilista na sa bato ang akong utang. Di ba ilista sa bato, no? O di mailista ka nang kung ilista panahon parang paglista pa lang na. Markahan nimo ba kunang sa kuan ba kanang basi kanang cement mga equivalent man na siya sa kanang stone, no? Makasulat ka kung humok pa ang cement. Pero pag gahi na ano, pilit na siya ang sulat, di ba? Naka input na kung pizza ang imong ibutang, no? So naagi kibalik kay pagtimaan para sa imong application, no? O niya si Jesus Christ ang bato, di ba? Example bisan pagkunog dasmagan sa mga bagyo, di ba? Pero ang example pod nga na si Jesus Christ, di ba katong cornerstone connection ba nga mabag-o ang usa ka tawo kung naa sa iya si Jesus Christ, di ba? Mahulog ka, mabundrakan ka, na ay changes, no? Kana kung dako og impact sa imo si Jesus Christ, no? Oy, kuan man kita inverse, wala na pasulutong atong kuan. Stories that transform nato, no? Nindot ra ba to kay kuan kanang abot to siya nga babae na convert, no? Kay bato ba atong topic bato man pud siya nakaamgo siya tungod sa dako kaayo nga bato. O di atong nasulod siya, no? Kay abot mo serbisyo siya mapisa serbisyo sa
Ginoo kadto kaning My Journey with God nga gamito na imong balay kay diha man aog kanang My Journey with God, di ba? Sabay-sabay siya sa kanang kuan, bising dili pa ganito siya Adventist no, pero ambot nga nung ma-approach siya. Dito sila man aog My Journey with God, season 1, season 2, di ba? Oh, kibali murag natoy panahon nga maga-celebrate na sila. Pastor Mendes man kuno to no. Kanya silang celebration, nagbiyahe sila o kato yung anak mo ga-drive, nagabinaan sila na kuan sila ito sa lugar nga pang food, no? Nga sa panahon kibali ato ang trahedya, kay maagi sila trahedya. Gi-try pa atong bata nga mudagan siya, no? Pa irogon niya yang sasakyan dugay nakairog. No? Niwit pakibalig mga langan-langan no. Pero sa pagdagan nila nag-instances na hitabo gid ang instances nga niligid ang bato no. Pero na safety pagid sila una di sir mo asong sa manggawas na diri no. Nanagan sila nakadagan sila. Uya ni padayon og kanang bundak ang mga bato nga dagko nga mga bato na igo to ilahang sakyanan gipakita gid. Mao to nga thank God siya sa Ginoo. Nakahimo siya second chance. Naa siya second chance na kon siya nga nakahukom siya sa iyang hunahuna no nga mag-alagad siya sa Ginoo no. Kay naa siya second life, di ba? Mao to nga gidawat niya ang baptism no. Nga makaalagad siya sa Ginoo nga iyang personal nga manlo. Mao kana ang bato no nga bisig sa mga pagsulay ipaila para mailhan nimo ang Ginoo no. Nga magpag-o ka, di ba? Wala sapat no. Bising gakunik-kunik siya sa evangelism, sa gospel, sa ministry. Pero wala kuno changes mo to nga gidawat to gini nga baptism no. Di ba? So inana ang pag kanang impact ibaligid kang Jesus Christ no. Di lang siya kaligunan kundi kausaban sa usa ka tawo nga moalagad na gid siya tarong sa Ginoo no. So na pangutana, how can we become doers and not merely hearers of Jesus teaching? Oh, mo to atong doers no. Nga magsugod pa lang sa imong marking no. O niya application nimo pag kanang adlaw, maaplikar na pila ba nang gahom sa atong nadunggan. No, diha ka man na maggahom sa isa ka adlaw. Wa gani na na-aplikar sa isa ka adlaw. Usa pa maggahom ana sunod nga adlaw. Lain na pud mo dunggan, no? Di ba? Mao na siya nga di lang daman sa imong nadunggan, no? Kundi imong application. Babaya lang tanawa atong mga kuandria, magabot kita katong nadunggan ato nga 12 hours. Ato lang gisulot mo sakto ba atong kuan, di ba? Pero at least mo to siya nga naay mga application no. Para mopilit na siya no. So now the parable tell us that a storm hit both the house on the sand and the house on the rock. What does this tell us about the Christian life? Mao na gina siyang pagsulay no. Nga kung mag literal man kita buhat, di ba kay normal ba catastrophic nga mga storm mo agi sa ato tanawa ra gud daghang kay storm. Pero nga plano no nga kung magtukod kag balay sakto imong foundation, napakay elevation ana nga area para kung magtubig na kay kadaganan, di ba? Napakay habog-habog. O kana kibali ang literal, no? Pero sa Christian life, no, nga mahimo nato nga di ta mga tarog sa bagyo, mo lagi to nga naa ang Ginoo sa ato ano. Dito ra magud ang application sa nasbato no kay naaman si Jesus Christ ang iyang foundation.
diri sa balas, wala man siya gihimo para makakuan siya sa Ginoo no, or napurgit ba katong pagsugod nga dili ang tanan nagtawag kana og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Ay gibanggit siya gigamit namo ang imong ngalan, di ba? Siguro nasukod us Ginoo nga bisan pag gigamit nimo ang imong ngalan sa katapusan nibalitad ka, di ba? Wa ko ikaw ikaila, no? Di ba? So mo nang gikuan sa Ginoo nga ang paglahutay, no? Di ba? Pero ang makalahutay lang o ang magbuhat, no, si Jesus Christ pagani sa atong lesson, no? Gabi na siya sa langit, magauban siya, di ba? Sunod, why are good theology and doctrine important in Christian life? Aw mo na siya, no, kay to edify the body of Christ, no? Kung theology, no, diri po ka makako-address ana sa ato ang mga pastors, di ba? Nga mahimo gyud sila og mga pag hatag og mga seminar, no, sa kanang mga members kay diha man na gyud mapalig-on, no, nga naa ang mga litsura atong madunggan, no. Mabay na nga ato ang kanang channel nato kay diha mo gitapok ang ato ang mga dagko gid nga mga pastor, no. Wala gina siya nagpabaya. Nagsige na lang to panuktok si kuan si Pastor Obos nga. Sige na mi dirig panuktok, no, nga magbag-o na mo ba di ba? Ano? O kanunay, no. Nga makapalig-on sa ato kana kumupokus pud ta. Di ba? Gipasantok, no, nga ang ato ang My Journey with God di lang siya sound doctrine kundi mo na to edify the body of Christ, no. Mura po na siya nitong kagwali ba, di ba? Ano ba dahil magbalik-balik na di gani na bag-o sa imo balikon pa gani nato na para, no, to edify the body of Christ kay sa importante sa theology, no, nga kamo po ka mo deliver, no, kung ikaw nakibali ang muali kinahanglan pagid ka masanay, no, dili imuhang paagi kun dili daghan kag mga giya, no, mo nato ang kanang My Journey with God, di ba? Sa ato ang mga unbelievers gipaila sa ila ang kamatuoran, sa atong mga believers gi-teach sa ato unsaon ang kamatuoran pag-deliver. O tanawa ra gud na. Pero kamo wara bagid mo ni sulod kay mahal ang kuan, data, wifi, no? Dili ta magtapok sa ato ang kuan pag live, di ba? Kay mo na ang importante sa theology doctrine, no? How have you navigate through the storm of life? Uy, pag nabigit naman nato ipakita katong bagyo ka. Kuan lagi nagnabigit to ang mga bata bisig bagyo, no? What did you learn from them, no? So, mato nga kung bagyo lig-on ka, no, kung naa sa imo si Kristo. So daghan magitong instances, no, nga gipalinaw ang bagyo, no, nga nakakunik sa Ginoo. Kato kang Jonas, di ba? Nga nalinaw ang bagyo gilabay si Jonas, no. Mao to nawala si Jonas pero naklaro sa ila nga naay Ginoo, di ba? Kay nailahan nila ang Ginoo ni Jonas, no. Sa panahon pod kang Jesus Christ, di ba? Ginayag little faith ang mga kaubanan niya kay di man mosalig, no. Sasaligan na to ang Ginoo, no, kay di lang ka matarog sa bagyo kundi dili pahunungon pas Ginoo ang bagyo, no. Di ba? So na pangutana, what are the implications of this parable of choosing a life partner
Ora ka rin, oy, sa life partner ka rin, no? Ngano na connect man di ba? Mao ni kay ang center of relationship no nga naagid ang Ginoo kung nanakay ka partner no nga mahimo nato nga center si Jesus Christ. Sa business pod, di ba? Center gihapon si Jesus Christ ang ato ang kanang master sa ato ang mga business no. So inana no nga ang darak nga si Jesus Christ nasa tong kinabuhi, nasa to ang relationship, nasa ato sa tanan, di ba? Gidong tana no. Mao na ang atong inverse nga pag take off ato nang pamanaw no sa ato ang mga ka-inverse Philippines ang ilahapon ko ano. Manano nga sa marag sa pagtubag ba nga sa mga host dili mo siya makontra, ikaw mutubag po kasi mo kaugalingon no. Kay kon man siya kanang di siya maayo no nga bawal mo gud na sa social media nga magkontra-kontra ka no sa usa ka tao mo na nga dira ka magbagot po sa imong kang kaugalingon ayaw na pag no. Pero na bakit tayo mga paminawan na nasa itong ka-inverse na sa ilahang pagpanupag unya 4 PM kaya na nabili nila nga katong insight ug ang inquire no. Marago kita sa atong cornerstone sa baskol kita sa atong mga junior youth nga marag mahamtong atong third quarter back to the future oy kinig back to the future di na magpakir future mo irog rally sunod semana future na kibali no. Ato ang lesson 13 nga glorious end diri gini madiin ang ato ang third quarter no. Ipabasa diri Daniel daghan nga Daniel diri Daniel 20 to 22 ambak-ambak mga verses raman ito na to no yang ambak-ambak diri be ma-search bang ambak-ambak in IB man ma-search ang ambak-ambak KJB kita Daniel chapter 2 verse 20 to 22. Daniel answered and said, Blessed be the name of God for ever and ever, for wisdom and might are his. Managitayag ni Daniel no sa walay katapusan iyang kitay kay iyaha ang kaalam og ang kusog. And he changed the times and season. He removed the kings and seated up kings. He gave wisdom unto the wise, and knowledge unto them that knew understanding. He revealed the deep and secret things. He knoweth that what is in the darkness, and light dwelleth within. Tanaw tong po chapter kay padayon pagbasa sa ambak sa verse 28 ug sa verse 47. But there is a God in heaven that revealeth secret and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Ay, Daniel 2 sunday no. Thy dream and the vision of thy head upon thy bed are days. Mao lagi itong pagsaysay ni Daniel sa damgo nga nalimtan no. Others verse 7. The king answered unto Daniel and said,
of a truth it is, that your God is a God of gods, and the Lord of kings, and revelate of the secret, saying, thou couldst reveal the secret. Mao to nga ni daig na po si Daniel, no? Si King Nabucodonosor sa pagtag-an kibari ni Daniel ang iyang gidaig, ang Ginoo nga imuhang kisaligan is a God of gods and the Lords of lords, di ba? Sakto ang pagdaig ni kanang King Nabucodonosor, no? Nga wala niya gidaig si Daniel nga kanang gihimo niyang Ginoo si Daniel, no? Wala niya na, no? Ang kanting Ginoo nga gisaligan ni Daniel ang iyang gidaig, no? Nga gods of gods and lords of lords. So karon balik kita sa ato ang insight nga hamubok, no, sa ato ang Cornerstone Connection. What do the Bible prophecy tell you, no? Tell you about God. What application do you have for your life? Uy, pangutan na kung ganyan mo katapusan rin. How can you surrender your will to God today and allow Him to develop in your or in you the character of Jesus? These are important question that only you can answer yourself, diba? Important siya ang question naman sa imong kaugalingon o mapakita nimo na sa ato ang pagkinabuhi, no? Nga labing duol kas Ginoo, diba? Manakita sa ato ang Cornerstone Connection. Sabat call sa ato ang mahamtong last nga ugna, no? Welcome kita sa itong Bible study on Alison Study on the Word. Marathon lesson karong kong you God I will cast sa Theology edition ko 7 parts. Atong textual audio visual na itong presentation diri kita, no, sa ato ang last nga portion. Ato ang 6 parts sabat ko sa atong mahamtong atong third quarter na book of Mark. Lesson 13 ato nga series The Risen Lord. Magpili unsay gamiton. Katong lesson ato nga hard copy, PDF, application ato ma-download sa Play Store. Sabat School and PM ang iyang ngalan. Pero ang nakapaskil sa iyang application Sabat School, no? I-open ninyo kadto ang sulusama sa iyang display ang ato ang browser sabat.school.adventic.io kanyang gamiton. I-search ninyo na bag-ora ba kayong kwan ria iyang display ria masuito mo kamo, no? Then ninyo to i-click to ang kwan katong logo nga blue kay personal ministry na to siya nga page, no? Kay gibag-o niya, no? Ang inyong i-click na diri ang Sabbath School, kibali na inyohang i-click, no? O niya, pangitaon ninyo tong ato paghihapon nga portion sa Book of Mark. Kay naroon na ba ito dyan? I-click ninyo ang ato ang lesson 13 katong the Risen Lord, no? Unya i-click ninyo siya pull up para narito lagpot sa ubos. Narito tong pilian ang further thought, no? Friday September 27 further thought atong i-click. Oy, bago kayo mo disinan ana dayon sa skuan. Letterheads pagtuklok nimo. Okay pod, no? Nana kita sa letterheads. Further thought na kita manungod og langob mangkawas ra pod. So, daghan tagi pang report pero mubo ra man lagi ni. Welcome na kita magtuton sa pulo sa Diyos dalam prescription mga kabalang brethren and friend minahaligong mapalangga sa Diyos. Atong mga kamay journey, kamasaw journey with God unya kay kuan kanang di siya Bible kuan. Di ba preparation day, no? Journey with God, preparation po. Kay Friday, no, atong pagatunan ng further tooth or katong mga nangatun-an nato
hagpat na to. Og mahusay na to ang discussion question diri kini sa Desire of Ages ang iyang gimpang quotes diri ano. Ipabasa ang The Risen Lord, no, ang pages niya 779 to 787. Ang ato kay chapter man to nakalista sa ato ano. Onya go teach all nations sa page 818 to 828 sa Desire of Ages. Risen Lord o go teach all nation. Tanaw na to sa atong nakahanay sa ato ang Desire of Ages, no, nga atong basahon. Ahan nga mga chapter dito na sa kuan kay 700 naman. Paitaw na to diri ang Risen Lord. Makita ba natong dali? Diri Sunahan ay sa ato ang basahon diri ang The Risen Lord naa sa chapter 81. Onya katong go teach all nation. Mudagan ang unom o 5 ka mga chapter. Sa chapter 86 ang go teach all nations, no, mao kibali na chapter ang ato ano para mas daghan kibali tag basahon ilang pages, no. Layo kay na mo balik na pud ang tuig na to ana kay itigod na, no. So ato basahon diri ang tipik sa Desire of Ages, no? Sa 786. Ang further thought, no? To the believer, Christ is the resurrection and the life. O sa believer, no? And our Savior, the life that was lost through sin, is restored. For He has life in Himself. To back and warm He will. He is invested with the right to give immortality. The life that He laid down in humanity, He takes up again. And gave to humanity. I am come, He said, what they might have life and what they might have it more abundantly. Katong Jesus Christ, no, kayang katumbas niya na iyahang atbang katong kawatan, pero ang Ginoo mohatag og kinabuhi sa madagayaon kayo. Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water spring up into everlasting life. So mao kibali ng water, no, nga ihatag sa Ginoo ang water, pero ang water mao si Jesus Christ, no. Mao nga kung naa sa imo si water, no, di na ka makabsan kay imuha namang kinabuhian si Jesus Christ, di ba? Everlasting life. Whoso ate it, my flesh, and drank it, my blood, hath eternal life. Uy, naadi na ang teksto. Di ba ito nang paghahimuon sa atong communion service, no? And I will raise him up at the last day, sa John 10 sa verse 10 niya ito, no, o ang John pod nga chapter 4 verse 14 nagambak-ambak sa John pod nga chapter 6 verse 54. Tulo ka chapter sa John nagjan ani nga John ta sunod semana.
Ato basa no ang John Jes. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they might have life and have abundantly. Kanto kay tip man no. Pero nato gipakita sa video nga. Arang-arang po to kay dili siya negative nga tip. Kay mao siya nang tanong sira ang tindahan. Nikalit siya po sulod siya kalit. Lago siya katong iyang kuan. Gituno sa kasin magpalit ra di ito siya. O di ito siya tip ha. Karang isulod to siya kalit. Panahin sa versikulo, John 4:14. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water, as springing up eternal life. Di ba man ano nga ang Ginoo no ihatag o niya magabuhi siya, di ba? Sa imuha no ang Ginoo. Sa John 5:54, he who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up on the last days. Wala ka na, agiday na sa John, no? Ato para ba ng takulon ni noon John 6:54. Mo rin ang, di ba, kuanan man to sa putuasing man to, no? Nga, di magpahugas si Pedro, hindi ka magpahugas Pedro, kay bahin ako, no? Pero di ay sa John, kana di ay, di ba, na-issue sa itong na-issue, nga, persona nung grata, kay giawat-awat niya ang senaryo nga, sa iyahang show niya, no? Kana nga senaryo nga, kanon ang lawas ni Kristo, no? Na pulsa na ng grata, no? Kay wala niya nagalang. Pero kung atong chat sa makahimo ni ana, no? Nga makaambit, di ba? Eat, di ba? My flesh and drink my blood, makabaton ko ng eternal life, di ba? Sumurag makapadasig sa imuha ba nga ganahan ka mo apil sa communion service, no? Kay diha man na sa sakto nga process, no? Nga pagahimuon. Amo timuon ba na sa to ang Israel sa Yom Kippur, no? Pagpalaan po diha. Pamagi silang pagpalaan, no? Pero na ay say promise diri sa John, I will raise him up on the last days. Grabe ko po rin na siya, no? Kanang future, no? Kaya nag-iskot man siya nga bangunon, no? Sa ito pang pag-symbolize sa pagkaon nato, pagpaambit sa lawas ug dugo ni Kristo. Muagi kitag kamatayon, pariha kang Jesus Christ ba, no? Nga namatay siya o nabanhaw siya. So kinahanglan ka mo ambit niya na sa lawas ug dugo ni Kristo, no? Kay diri man siya nga process, no? So balahin kita. To the believer, day is but a small matter. Christ speak to it at if for a little moment. If a man keep my saying, he shall never say it. He shall never taste of it. To the Christian, day is but a sleep. A moment of silence and darkness. The light is hid with Christ in God. And when Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Uy, John, gihubutan gihapon ng John, no? Ang Colossians 3:4 sa Ellen G. Whiteboard. Sa Desire of Ages, katong 786 to 787. So, ato basahan ang teksto, no? Sa John, KJV kita 8:51-52. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, I shall never say it. O, na po ng process. Process.
pagtipig lang sa iyang pulong, no, pag-aplikar, no, pag-share, pagsangyaw. So never say this. Then said the Jews unto him, now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets. And thou sayest, if a man keep my saying, I shall never taste of death. Sa Colossians 3:4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with him in glory. Manang mapadasig. Even an atheist historians also cannot accept the reality of the resurrection, admit not only that Jesus had been killed out, that after his death many people claim to have seen the resurrected Christ. As a result, they began to knock loose of what became a Christian church. Some, in an attempt to explain why they claim this, say that Jesus had a twin brother, or that the early disciple hallucinated, thinking that they saw Jesus. Others say that Jesus never really died, but only one and then later revived. Uy, na yung mga kuan kanang heresy. Another person claimed that the aliens come down and took the body. For look at all these arguments and how they don't work. See, na sa libro ni kuan daghan kayo. Clifford Goldstein, Raisin, Finding Hope in Empty Tomb, no. So, dinagta sa conclusion question, pero si conclusion na ba? Discussion question. Picture out pa kita sa ato ang mga natunan sa kada adlaw, no? Ang risen Lord, Sunday, resurrection, rejoicing in the resurrection, mabato, katong nagadto na sila, kuan, mga Mary, no? Mary nga si Magdalena, Mary nga inahan kibalin nila James, no? The stone was rolled away, dito lagi hapon ng dalangan. Naguna-una pagay sila kinsay muligid. Ang to paguna-una nila nga kinsay muligid. Lakay niya dala nila nga laki ato, no? Pero pag ato nila naligid na ang kuan, lulawi na istoryahan pa to nila tong manulunda, no? Ay, same ra gihapon kay di na tong topic tong stone, ang babae na po dayon ang topic sa stone sa Tuesday kaysa Monday man to, no? Sa Tuesday, September 24, the woman at the tomb, kato na po itong mga babae, no? Mga bato na pasantop dito ang nalimtan nila tong I will see you again, no? Anya sa Wednesday atong September 25, appearing to Mary and others, kato ka appear, no? Ni-appear kang Mary, ni-appear na po dato sa duha ka lalaki, ni-appear dayon sa 11, no? Ato na pato si kining Thomas nga nakahikap, no? Sa daghan dayon. Tapos sa Thursday ito na go into all the world, no? Nga gabasbas siya. Ito na nga saba pato siya una sa pagbasbas kay di man lagi dawato nila nga siya na banhaw, no? Ini ang gisugo dayon niya, no, nga panlakaw kamo og lahi to kang amati ba to atong gikuanan nga ang iwali imbes ang resurrection of Jesus Christ ang gitudlo sa ilaha dito ang magpabautismo maluwas, no? Ug ang dili magpabautismo, di ba? Dili maluwas kay mao to siya gipaligid papunto nga resurrection gihapon, no? Gipasantop sa Ginoo, no? Pero sa baptism ipaagi, di ba? Og nagi resulta to kay nang lakaw kibali sila is for the gospel
og nag-uban ang Ginoo nagbuhat uban sa ilaha, di ba? So mao na ato ang pag-picture out. Adunay tulo ka pangutana discussion question. Ang unang pangutana, why would the disciple have lied about the resurrection of Jesus? From all that we know, there is nothing but hatred, alienation, and persecution of their belief. That what they have gained by making this story up. Ay, katong panahon lagi nga, lied, no? Kay di nila tuhuan ang Ginoo. Si Tomas, nagduha-duha pas Tomas, no? Nga gusto niya nga. Ebidensya makita, matusok niya itong mga naibangag sa kamot, sa kilid, no? O napamatud-an mapud na, no? Kay pakita magida sa Ginoo kang Tomas. O nakasab-an na po si Tomas nga. Ayaw na anak Tomas, no? Mas blessed pa ang magatuo, no? Nga wala nakakita, di ba? So sa itong ikaduha nga pangutana, what evidence this resurrection is most convincing to you? Share your reason with your class. Ala ka evidence, no? Sa kato na lang yung evidence nga daghan siya gipakitaan, no? Nga mga tao nga para matuhuan gid siya, no? Ibali sa babae nga gamay raw na siya kanang halaga kay bisan sa korte di kuno tuhuan ang babae. Mao to nga gidaghan niya nag 1 2 3, no? 1 kang Maria, no, napunto duha to ka babae unya katong sa Emmaus, no? Unya sa mga disipulo tapos sa 500. So klaro na kayo di na siya ni mo makuano kay daghan siya gi pakitaan nga tao, no? Pero magmamao ra gihapon nga istorya ba sa Titanic, usa pa man yung pagsakop nga tinuod ang Titanic nga mga tiguwang mapuy ga istorya ato. Pero nanarana bulahan ang nagatuo nga wala ang kakita. Pero labi na kang Jesus Christ, no? Kung mo tuo kas Titanic, tuo na lang pud kang Jesus Christ, no? Nga story. So, pang last nato diri nga pangutana na may teksto. Dwelt more on the great hope of Jesus' resurrection. Upper read sa 1 Corinthians 15 na tibuok chapter man. How put important does Paul put on the resurrection of Christ? Tibuok chapter 15. Oh, baga kayo. So kato iyang gipasantop nga iyang nadawat, no, iyang share po niya nga nag-preach unto you, di ba? O niya delivered unto you first all that you receive, di ba? Ki-deliver gid, no? According to the scripture, naisgutan pa rin si Sipas, no? 1 of the 12. So mao kadto no nga nakuan sa offline, no? Nagtapos kita sa ato ang third quarter, hinaot nga ang Diyos, no? Magauban ka nato sa fourth quarter o sa umalabot pagyud nga mga pamalandong pagtuon nato sa atong maghahom og maghigugmaon nato nga Diyos, no? So to God be the glory sa adlaw-adlaw nato nga pag-journey, pagpaktas, paingon sa Diyos. So, antod, susunod di kayo, no? Ang Diyos, mapalain ka na itong tanan, ay adastanan dahi ko ng Diyos.